Isa ka mayong adlaw sa inyo mga kapagtuon. Kamusta naman kamo? Gabay nga ang ara kamo sa pagatipan no? Sang aton Ginoong Kristo kag sa sining ation no mangin kaupod naton karon ang aton nga dugay ng upo diri sa programa naton sa Kamaturan Pagatunan Ministry no. Mangin kaupod naton karon ang aton nga isa ka abyan no kag utod kay Kristo, Brother John Villanueva no. So magatuon naman kita no sang mga pipila ka mga reminders no kag makita niyo naman da karon sa aton nga title no ang aton nga topic sa sining adlaw mga kapagtuon no. So stay tuned. Mangin kaupod naton karon si Brother John Villanueva diri sa atong programa Kamaturan Pagatunan Ministry. Mabalik naman kita subong sa aton nga programa Kamaturan Pagatunan kag may mga teksto kag mga panaysayon kita nga pagahimuon sini nga kahaponanon kag salamat gid nga kung mabatian nyo ini ihog nyo lang ko like kag i-share sa iban agod nga makabulig na kamo sa pagpalinton sa mga kauturan kung anong kakatabo subong nga mga panahon sa aton nga kalibutan nga daw nakita naton nga tama agi ka critical mga biyang kauturan. Brother Israel, anong imo nga mga pahiwati o kung may ara ka basta gusto nga tamyawon? Tamyaw naton dira ang aton nga mga kauturan sa bugos nga West Visayan Conference, Brother John. Aton mga pastor, mga pastor naton. Aton nga mga iban mga updan nga mga layman, mga elder no kag mga kabyanan. Ang aton mga Bible interest, subong aton mga suod nga friend. Hindi to sila isa-isa Brother John, pero kamusta ka mo dira? Dugay way ka kita ay no. Sige. Thank you gid no kag sa kuana sa ngalan sang West Visayan Conference sang Seventh-day Adventist Church no. Kami mga Bible workers no sang si Brother John sa Lapas Church, ako sa Lapos Church mga kapagtuon. Kag Brother Israel Kihong. Brother Israel Kihong no. Brother John Villanueva. Brother John Villanueva no. Sa pagsugod magapangamuyo kita. Brother John, ma-pray kita. Langit nun kag may gugmaon nga may Dios nga balaan sini nga hapon nagapangayo kami sa bendisyon sa langit kumahimo. Pauswaga ang among tingog sa kahanginan kabay pang may dako nga importansya ining mensahe sa mga kauturan kag mga kabyanan katawhan nga makabati sini kabay gyud Dios ikaw magabendisyon kag magahatag sa mensahe para sa amon. Kabay Panginoon Diyos nga ang balang Espiritu Santo among magapanguna sa amon. Bendisyon ni kami sing hapon patawara ko sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, no? Thank you sa pagpangamuyok, Brother John. Mga kabyanan, kita nyo naman sa aton caption sang title naton, ang tigulo naton diri, panahon sang kalaot, Brother John, no? Kag ang panimpo naton karon Brother John, tama na gid kalaot. Kag ang pang-umpisa nga teksto naton, mga kapagtuon, ibutang taman diri sa screen para nga mabasahan nyo man. Kag makita ini sa Efeso 5, kapitulo 15 kag 16, Brother John, basahon ko diri sa iligaynon nga bersyon no. Gani halungan ninyo ang inyong pagkabuhi. Hindi kamo magkabuhi pareho sa mga tao nga wala nakaintindi, kundi magkabuhi kamo bilang mga tao nga nakaintindi sang kabubuton sang Dios. Sa bersikulo 16, hindi ninyo pag-usikan ang inyo tiyempo, kundi gamiton ninyo sa paghimo sang maayo tungod nga malaot ang ini nga mga inadlaw. Brother John, kita mo? Yes, Brother Giselle, mga abyan kag kauturan, no? Hindi naton ko napag-usikan ang aton oras. Kay ang oras naton subong niya tama naging kadasig kag tama naging critical sa aton mga panahon subong mga kabyan kag kauturan. Kag hindi na naton pag tagaan sa importansya ining kalibutan nga may mga kapanahonan nga sa diin gusto mo lipayon ng imong kabuhi. Oras ni sa pagpamalandong naton sa atong kabuhi kaysa gusto mo kag sa hindi mga abyan kag kauturan
magaabot sa aton sa kalibutan ni ang mga trahedya nga daw wala natong ginapaabot. Oo. Mabatian kag makitaan mo na lang subong kung ano ga katabo sa Facebook live. Kita mo na gani Brother Jan. Kumbaga kung imo pa malandungan ang realidad mga biyang kakauturan. Kung ibutang mo lang ang aton nga kabuhi sa sining kalibutan kag imo panilagan. Kung ikumparar mo man sa isa sa ginataw naton nga nagabalatian ba di Gisrael. Kung ako dalon mo sa ospital nga nagabalatian, kag kung ako imo ipadmit, kag kung ako makagwa, ang tendency buhi ako. Pero kung ang isa ka tawo wala balatian, wala sang kaaway, wala sang ginabatsyag sa lawas, wala sang trahedya sa iya kabuhi, no? Pero kung di malason siya nga nagalakat sa dalan, magapauli siya nga gisulod sa tapi. Kay tungod nga wala ka nakabalo kung anong kakatabo mo sa kalibutan. Tama nagig ka kritikal. Kung hindi ka mapatay sa balatian, mapatay ka sa bunggo sa salakyan. Disgrasya. Kung hindi ka mapatay sa bunggo sa salakyan, tumba ka nga wala pilas. May nagahingabot sa kabuhi mo. Wala ka kabalo kung ano nga mga pamaagi nagaabot sa aton kabuhi. Tungod ining kalibutan naton subong tama nagig ka kritikal kag makahaladlok mga biyan kag kauturan. Daw wala ka na sa pinasadtuan, daw wala ka na peace of mind sa iyong mga panghuna-huna. Gusto mo man kung kaisa malipayon ka, pero ang natawag naton kagamo, kalisod, no? Paghibi, kag mga kasakit na nag-aabot sa aton, daw hindi mo na ma-picture out sa sining mga panahon nga it is because nga katapusan na ini nga panahon. Tungod nga ang kalibutan, tama nagig kalaot, kag wala na kita sang natawag naton nga kasiguruhan sa sining kalibutan. Diin mo ibutang ang imo kabuhi nga sigurado ka. Nga hindi ka maanong wala ka sa natawag naton nga mga trahedya nga mag-abot sa imo. Kung isa tulog ka lang, hindi ka nakabugtaw, ginabangungot ang tao. Terrible. Tulog ka lang, kung isa babatian mo na sa tungang gabi, sunog ang balay mo. Di ba? Madamo sa mga trahedya subong katabo subong makita naton subong ang salakyan. Terrible ang mga kamatay sa dalan. Tungod sa natawag naton nga mga trahedya nga ini daw hindi mo nagid masaysay kung ano pagid ang magakatabo sa sininga kalibutan. Kag hindi mo mabalaan kag kung diin kag kung ano ang matabo sa imo sa unhan. Ang importante mga abyan kag utod pakig-angot kagin sa Ginoo. Yes, mo ginang antes ka maglakat, itugyan ang imo kabuhi sa tubang sa Dios. Pangabaya ang Ginoo nga paupdan niya ikaw sang guardian angel mo. Pangabaya ang Ginoo nga updan niya ka sa dalanon mo bisan sa pagtabok mo sa dalan. Amo na gani nga maglakat kung kaisa. Siling ko kay misis ko, magtabok ka sa dalan, lingi kagid sa wala kag tuo. Kay wala mo lang mabalaan. Hindi mo gin mabalaan kung ano gaburhot nga mga motor o kung mga bisikleta o kung ano nga klase, no? Subong ang mga tao sa mundo wala na pakialam. Mabungguan ka lang subong yan, bayaan ka na, hindi ka na pagbalik doon. Mula na subong kasi hit and run. Hit and run. So butsing ganun. Kung hindi mo paghalungan, kung hindi mo pagbuligan ang imo kabuhi, no? Ati basi kung masidin kita nga dali kita matapos. Inabalang pagka-aksidente ko Brother Gisrael. Nakabunggo ako sa motor kaya naghalin ako sa BGMP Dumangas. Mga siguro mga ugtong adlaw. 2023. Medyo pandemic pa to. 23. Ti halin ako sa dako nga jail o kompresuhan. Alas 12 isang ugto, arang kuya sa highway. Di ginawa ko nakahirit sa akong motor nga XRM 125 kaya tungod nga bago. Gamarka ako mga 100 Gs. Terrible man ni diragan mo ba? Sa unhan, gulpi lang ang tricycle nga sa left side ko kaya ako napakadto sa city. Halin ko diri sa may sa may Dumangas pakadto sa city, diri sa left side ko, may tricycle nga gulpi lang nagkuan, matabok, wala ako makita. Kung hugton ko ang preno, sigurado maligig ko na. Kag maigo dito sa ano kung tumbahon ko, gimpanunutan ko. Siguro nakalabot ko siya ang bus ko intact pa sa motor ko, mga 40 pa siguro doon alalayan. Pero gubi gini, guba gidi ang motor ko, no? So ang ako nga tiil na na-disalign, ang ako nga wala nga tiil. Pag abot ko sa balay, gising ka na nakuga na isang ako nga kabataan niya mo na kay wala kagahinay. At least nga maluoy pa sila sa ako. Dogin basol ka pa? Dogin basol pa ako nila. Pero daw medyo nag-click man sa isip ko, medyo daw may ara man nga medyo kaugot, no? Medyo nakwanta ko.
medyo daw dismaya pa ko kay nakabunggo ko. Ginbalikid ko sila. Hala nyo ko kabasol. Hindi ka mo mag-expect nga kung maghalin ako sa balay, buhi ako magbalik. Di ba? Hindi ka mo mag-expect nga kung magmapuli ako sa maghalin ako sa balay, buhi ako magbalik. Ang mahimo nyo sa akon, pangamuyuan nyo ako makabalik, hindi kay basulo nyo ko. Pasalamatan nyo ang Ginoo nga nakabalik ako, hindi kay basulo nyo ko. Kaon ka gani, kagat mo dila mo. Diba? Ay, nakabalo, amo na gani nga. Kay kung kabalo ko makabunggo ko, hindi kay kuya maglakat. Kagaw kabalo ko mabunggo, motor ko bago ko yung kuha to, hindi kay kuya maglakat. At ano mo kay, wala na. Ano mo pa to? Di pilion mo, motor ko ako ng kabuhi ko. So, pasalamatan ko ang Ginoo. Lord, salamat gid sa tanan nga kaayo mo sa ako, proteksyonan mo akong kabot pero bisan amulan ni pero ginhalungan mo ako nag-abot ini sa akon tungod nga siguro partial man to sa ako nga maghinay lang ko maghinay lang ko no? Kasi wala man na sinatawag naton nga bisan maguna ka subong pareho man tagyapong kaabot kung maghinay ka lang wala ka man sa dali kay guro nagsako kakay tibin do tong ngugto na do mainit wala mo lang sa to no kaya mo na ganin sila nga register no si atong nga kabuhi subong hindi natong pagpasipadan kag hindi naton pagbalibaw walaon sini tungod nga malaot na ini mga inadlaw naton subong na nakatabo sa atong nga kalibutan subong. Okay. So thank you Brother Jan sa mga eksperyensya nga ginatag sa aton kag mo na nagakatabo sa aton Brother Jan karon no mga kalaot bla no. Karon kay ari na kita sa sini nga mga sitwasyon karon Brother Jan kag nakita naton nga samtang nagapalapit ang pagbalik sa Ginoo naton wala tuo ang mga kinagamo wala tuo ang mga nagakatabo nga mga disgrasya ti mayo to gani ang natabo to bala Brother Jan sa kuanaw to bala ang sa text to bala sa pagpapatay to sang pulo ka mga kauturan to. Ang walo to kauturan to pa no. Kauturan to. Mayo tong kayang driver to. Si Jire do kumayo man siyang iya espiritu. Kaya nagbatsyag man siya sang kaluoy sa driver. Bala mo brother register ko isipon mo. Background to sa ni Hob. Ano ba lang kabuhi ni Hob? Tama. Ha? Ang kabuhi ni Hob kung basahon mo sa book sang Hob. Istoryahan ay ang Diyos kag ang yawa mo. Pinamangkot sang Diyos si Satanas. Satanas din ka nagalin. Siling ni Satanas sa duta naglagaw-lagaw, nagapangita sang akong tintaron. Ang siling sang Diyos sa Satanas, nakita mo ba lang ako nalagad nga si Hob nga tama katarong sa duta ka nagalikaw sang kalaot. Siling nga ginasunod ka lang ni Hob, ginaproteksyonan mo siya. Ginaspoil mo. Ginaspoil mo. Tanduga siya karon, no? Tanduga siya karon kay nga tanong ako hindi akasikwa yon. Siling ni Satanas niya, niya pero siling sa Ginoo siya, hindi lang paganang iya kabuhi. So sa paghimo ya sini, gimpatay niya ang mga kabataan ni Hob, ang mga salugo ni Hob, ang masapat ni Hob, ubos ni patay. Hasta asawa ni Hob, gimbrinwa siya ni Hob. Amo na ni sitwasyon mo, amo na ni tabusin mo, pasalamatan mo pa ang Diyos. Terrible. Na, diba? Grabe, mga asawa. Panghimatay ka, suicide ka na lang. Diba? Suicide ka na lang. Amo na sila sa asawa ni Hob, pero sila yung asawa ni Hob, ni Hob, babae nga buang-buang, luyag ka lang magbaton si Mayo, hindi ka na magbaton si Malain. Inita na nga dulot, ginhatag sa Diyos. Ang Diyos naghatag, ang Diyos mabawi. Kita mo. Oo. Sa aton pa si Hob, ay makasala din sa ito. Ti atong isa natong kautod si Jerry, Tuason. Tuason. Nabaton niya. Nga gipahulam lang sa Ginoo ang gamay nga oras sa iya asawa, kag sa iya bata sa iya. Pero ang ginhigugma niya sing labi, ang Diyos. Sa aton nga kabuhi, abiyang kagutot, kung may ara kita sinsiro kag may matuod kita nga paghigugma kag relasyon sa Diyos, may paglaom kita. Amen. Na ang kamatayon nga ini sa aton temporaryo lang. Kag ang pagtawag sa aton sang kamatayon, kaangay lang sa pagtulog. Kay ang siling na ginisus dira sa Juan 14,
1:3, hindi magkadlok, hindi malisang, hindi magpakulba, hindi struggle. Magtuo ka mo sa Dios, magtuo ka mo sa akon kaysa balay sang ako na may madamong hulot. Mauna ako dito sa inyo. Yes. Sa saan siya naguna, sa nabanhaw siya, sa tapos siya nalansang sa cross, naglisensya sa iyang apostoles, mauna ako dito sa inyo sa balay sang ako na may. Kag kun ako makauna dito sa inyo, preparahan ta kamo sa mga hulot o konmansyon. Kag kun makapreparar ako dito sa mga hulot kag mansyon, balikon ta kamo diri, kuhaon ta lang kamo, ukawon ta lang kamo sa inyo lulubngan. O amo nang promisa sa ni Hesus sa iyang makatawan. Bisan sa aton mga biyan kag kauturan, nagpromisa ang Dios nga magabalik siya. Pero antes siya mabalik, ang hitabo sa kalibutan ini makasilig ni. Kag ini siya nagakatabo nga mga makasilig ni, nagapabugtaw ka nagapahiwatig sa aton, ano ayhan ang madason sini, nga nagabot ini, ano ang iya sining katuyuan, abyan kag utod ang katuyuan sini, naghambal ang Biblia. Nga kung makita nyo ini mga butang nagakatabo, maghangad kamo, kay ang pagtubo sa inyo, mangin malapit na. Sa gusto mo kag sa hindi abyan kag utod ang atong Ginoong Hesukristo magabalik. Pero wala na to mabalansa ano nga oras, ano nga tuig, kag ano nga pitsa, ano nga bulan. Pero importante preparado ka lang. Nga kay ang kaaway subong kaangay sang scammer. Kung ikaw na kay balo, kung ikaw na kay balo sang kwarta mo sa bulsa mo, yes, nabalaan mo kung pila. Kung ikaw may kwarta sa GCash, nabalaan mo kung pila. Kung may kwarta ka sa bangko mo, nabalaan mo kay ikaw ang tagiya sa imong bangko. Pero never ka na kay balo sang segundo sang imo kabuhi. Yes. Oo, wala ka kabalo kung pila na ka segundo ang nabilin sa kabuhi mo. Kag wala man ko na kay balo kung pila na ka segundo nabilin ko. Subong gahambal kita, pero basi makibot ka. Pero siguraduhon ta lang ang atong kabuhi sa tubang sang Dios. Mga biyang kag utod, bisan hambalo namon nga amuni wala namon ginatuloy ang among kabuhi. Kay hindi kita bato sa sining kalibutan. Kag sa gusto mo kag sa hindi way ta kabalo sa magakatabo sa ton. Pero pangamuyon, pangayoon ta sa Ginoo ang pagproteksyon naton sa atong kabuhi. Kumkumon kita sa Dios, ang puno niya kita. Kay tungod nga ang kita may misyon pa nga nabilin sa sining kalibutan. Ikaw abyan kag utod, may misyon pa nga nabilin sa kalibutan. Hindi kay magsiling ka nagakabuhi kailangan normal, no. May misyon ka o galing kay wala mo pa mapatulpangdan kung sa ano nga paagi. Pero kung imo batonon sige niso sa imo kabuhi, dira mo makita kung anong misyon mo nga nabilin sa sining kalibutan. Ang misyon ta sining kalibutan, rescuehon ang tawo sa kalibutan, agod sa pangpangdaya kag pang-scam sa tanas sang imo kag akong kaluwasan. Gusto niya kita dalon sa kalaglagan. Kag ang aton kalibutan subong tama nagika kritikal, nagbalik naman ang tanan nga mga bisyo kag mga trahedya, patay, rape, hold up, massacre, o ano na lang ang mga hitabo mga biyang kagutot, nagpakita naging kag bisan ikaw do hindi ka na makasigurado sa imo nga kabuhi. Do nagaduging na gid ang kalautan Brother Jan mo. Yes, so nagrungtad na gid ang kalautan kag samtang ang kalautan nagabuad. Ang sala nagabata kag ang gugma sang mga tumuluo nagabugnaw. Nga panilagi ang aton simbahan. Miyerkules wala unod ang simbahan. Biyernes pila ka nahot ang sasulod sa simbahan. Sabado kung magsimba, magdamo ang aton nga siya unod o kung ang aton nga audience sa sulod sa simbahan, when he comes na lang. When he comes, madali na lang magbalik, magpauli ang mga tao. So buot sin ganon, gusto man kita maluwas. Pero ang process ang kaluwasan, wala natong ginahimo sa aton nga kabuhi. Batuod. Wala natong ginahimo sa atong kabuhi. Kag sini nga mga panahon, oras na pagpamalandong, oras nga revive mo imo kaisipan. Antes tulukon mo ako abyan kag utod, tulukon ko ikaw Brother Giselle sa sala, makita ko sa imo kabuhi puro sala. Pero kung tulukon ko ikaw sa gugma, bisan nakasala ka sa akon, abyan kag utod, gugma nagapangibabaw bilang isa kano utod na akong kay Kristo. Kay gusto sa Dios sa aton paghigugmaan ay. Maghigugmaan ay.
love your enemy gani. Gani. Si Jire Tuaso, no, kita mo, ang iya na nakapatay sa iya asawa, sa iya bata, sa iya mga kapdanan dito, kasi ang driver dito, pero never siya naghatag sa statement nga masakit. Huwag siya nagdumot. Oo, wala siya magdumot. Karon nakagawa ng kwan ang driver kag gusto magbisita dito sa iya sa burol sa iyang mga pamilya, pero welcome sa gyapon. Oh, welcome sa gyapon. Mga biyang kagutod, hindi man siling akon ano kita nga mga tao, no? Ang gusto sang Dios sa aton nga magpalanggaanay kita, agod ang gugma sang Dios sa imo kag sa akon mag-reflect. Yes. Mag-reflect, no? Ti kung mahimo naton inaabiyang kagutod, pwede naton mahimo kung ang Ginoo sa atong kabuhi kag practice lang kita adlaw-adlaw sa pagpatawad sa mga nakasala sa aton. Amen. Amen. Dali ganda. Tiyari Brother Jan, no, ang paglaom nga teksto para sa aton nga makakuha naton sa balaan nga kasulatan sa Efesos 6:13. Gani gamitan ninyo ang tanan nga armas nga ginhatag sang Dios agod makabato kamo sa tion nga mag-abot ang kalautan kag pagkatapos ini malig-on gyapon kamo. Yes. Bilang isa ko soldado ni Kristo, gamiton naton kuno ang tanan nga armas. Yes. Kita mga abyan kag utod, hindi nawala nagapakig-away sa sinikalibutan sa mga punuan o kung kagamahanan o kung sa ginatawag naton gira. Ang gira o kung ang atong ginapakigbato nga gira sa natawag naton nga baslay sang kalautan sa sala, no? Pero ang aton isuklob sa aton nga lawas amo ang ginatawag naton nga full battle gear. Yes. Oh, ang natawag naton nga pangsoldado ba na? May helmet, may bullet rope, may paha, dason may shield, taming. Ang sapatos, no? Sa isa ka Kristohanon, ang aton nga panghuna-una ipokus sa ibabaw amo ning aton kalo, ipokus sa ibabaw nga langit nun. Ang aton nga bullet rope nga kun hambalon ka sa mga malain, may ara ka nga hindi ka madutlan sa mga masakit, hindi ka madali dutlan sa masakit nga mga tinaga. Bisag ginabuyayaw ka na, bisag tapak ng pagkatawo mo, daw amo na bala, no? Tapos may shield kita, may pagpanagang kita, ang aton nga shield amo ang pulong sang Dios, Biblia. Nga kun hambalon ka sa masakit, amo na ang ginhambal nila, banusan mo sang tinapay. Oo, tinapay sang kabuhi. Nabuyon ka sa bato. Antes nga maakig ka, hindi ka maakig. Oo, di ba? Kung ano mo sa gyapon sa natawag na gugma, ang natawag naton na ang belt, no, paha, wag ko sang pagkamatarong o kung natawag naton last minute sang aton nga kabuhi subong, higupon ta na ang aton nga kusog kag magano kita magtangla sa ibabaw. Kay ang aton kaluwasan labing malapit na. Pero abyan kagutod ang sapatos, ang aton nga pagsuksok sang aton nga combat shoes, no? Kaangay ini sa ikaw nagalakat sa kada balay. Nagalakat ka sa mga pamalay kag nagawali sang mensahe sang Dios. Kaangay sa aton Brother Giselle, sa aton iban makupdanan, nag-spread kita sang gospel kag nagapahiwatig nga ang Ginoo magabalik na kag ginatagaan ta sila sa mga teksto ug galing ang mga tao kung kaisa may ara nagabaton kag may ara nagatabon, nagatulok man sa imo nga daw okay lang pero sa ila nga panghuna-huna may ara nga kaimon. Gani. Bala mo abyan kag utod Brother Giselle, ang pagpamati nga may kaimon hindi magsulod. Wala, hindi magsulod na kag hindi mag-register sa imong kaisipan. Pero kung mag-open minded lang kita, taguon talang ata na naton anang pagka-religyoso naton. Yes. You know, kuan lang naton Set aside bala. Hindi lang naton pag-set aside ang aton nga kabuhi, no? Sa aton pamamati lang kita, may makuha kagid nga kayuhan. Amen. May makuha kagid nga kayuhan. Balaan mo ni hindi man ang tanan nga nagawali sang pulong sang Dios, tanan Kristohano na, di ba? Kundi nga ini makita naton kung bala ini sila nagahatag sa mensahe bala sang Dios o kung wala. Nga nakita na naton diri sa sining kalibutan, halos kita tanan nagabitbit man sang Biblia nga nagalakat sa dalan, pero abyan kag utod saya sa aton tagid ang kamaturan. Yes, hindi naton pag-isira ang aton kaluwa, ang aton dulugas sa pagpamati. Open-minded kita kag open heart lang kita. Kaya agod nga magsulod ang mensahe sang Dios. Bisan kita ba di Giselle, wala kita gisira sang aton nga mga huna-huna kag tagipusoon sa pagpamati sa mensahe sa iban. Ginapamatian ta sila antes na magsabat ug galing kung lain na nga sitwasyon ang ila isabat sa aton nga hindi nasunod sa Biblia, tilain na na iya. Yes. Lain na na iya. So Brother Jan, no, thank you sa pagpathag sini kag
ang teksto nga ginapahayag diri sa aton sa pagingapos naton sining aton nga video presentation mga kapagtuon. Makita ini sa Lubaton 16:4, no? Ginhimo sang Ginoo ang tanan nga may katuyuan. Bisan ang mga malaot nga gintalana niya nga malaglag, no? So, dire makita naton ginhimo sang Ginoo ang tanan nga may katuyuan gid magali, no? May kuani, may padulungan. Oo, nga kay hindi sa gusto nga ang mga tawo mapatay nga wala pa na kay balos ang kamaturan. Gintagaan ka pa tsansa, gintagaan ka pa sa natawag panahon kung ako nadisgrasya kag naka-recover, may second chance pa ako. Kag nakahibalo ako na ang Ginoo nga may arap ako mission, pero kung hindi ko ni pag-grab ang akong mission, di ba masili ang Ginoo nga pahuway ka na lang kay wala mo maging pamatian ng akong panawagan sa imo nga tani ikaduha mo ni nga kung sikang life mo na ni, di ba? Subot sing ganon may katuyuan gini kabisan ang malaot nga gintalana na sa aton pa may ara na tani nga nga may kalaot si mo kung may mga trahedya maabot si mo pero gintuwis ang Ginoo ang imo kabuhi agud nga ikaw kung tani tagaan sa warning bala mo kung basahon nato ng Ezekiel, no? Watchman kita, manugbantay kita sa isa ka turi kag kung sumala ang imo pagbantay sa isa ka tawo ang matabo siya kalaglagan. Yes. Ang matabo siya kalaglagan kung ang isa ka tawo wala mo siya pagpabala sa iya sala, gakadlaw-kadlaw lang kamo, happiness lang kamo, pero wala mo siya pagpabala, sili sang Ginoo ina nga makasala mapatay kag ikaw ang sukton ko sa iya kamatayon. Ikaw kag ako ang may wala mo siya ginpahibalo. Makita ina sa Ezekiel 3:18. Makita na 16, no? Makita ikaw ang suktong ko sa iya kamatayon nga wala mo sa ginpahibalo sa iya sala, ina siya makasasala, nagakabuhi sa sala, kag wala mo sa ginpahibalo sa sala niya ginhimo, kag kung magbutang ako upang o kung kamatayon kasandaran sa ina nga tawo, mapatay siya sa iya nga kabuhi nga malaot, pero ikaw ang suktong ko, disgrasya. Ikarga sa imo, ikarga sa ako ang imo sala. Sabton mo sala mo, sabton ko man ang sala mo, kag sabton ko man ang sala ko. Double akon, isa lang imo. Amo na kadelikado sa gidya. Hindi ka mo matingala nga bisan kami nga mga misyonary naghambal sa inyo, pero magpamati man kamo kag sa hindi. Ang silin sa Ezekiel 2:7, magpamati sila sa imo kag sa hindi. Ihambal mo nga akong pulong. Dumduma daw ano sila ka mabinatuon kag tig-aulo. Tig-agi dia ulo ya. Di ba? Bisan nga tawag nato nga ini natalana na yes kay nga sa sining katapusan nga panahon nagakabuhi kita nga ining katapusan ari na kita sa katapusan sa kalaglagan. Kag ini gisulat sa aton ikaw kag ako warningan. Yes. Hindi na pangpamahog brother Jan. Hindi ni pamahog. Kundi pagpaandam para sa aton. Hindi kita dapat mamahog sa tao brother Giselle mga abyan nga utod wala kita ka pamahog no. Kag ini nga atong gintunan pulong sang Ginoo ni kag ini siya masaligan kag kamaturan. Kag ini siya amo ang tipon ang Ginoo sini agud i-share ini sa aton nga mga katawhan kay sini sa Amos 3:7 sa pagkamatuod ang Ginoo hindi maghimo sa bisan ano nga butang kung hindi niya kaanay mapandaman paagi sa ilagad nga mga propeta. Thank you brother Jan, no. So amo ini mga kapagtuo no ang aton nga pagtuo no nanungod sini nga panahon na sang kalaot sa aton nga kalibutan no bisan din ka makadto ti uway ta sang iban diri brother Jan kag mga kapagtuon nga basulon ano bilang kadalom sang kalaot sala sala no kag makita naton karon kag masagamsaman taning mga nagakatabo sa aton ti sino ni ang basulon ta sini no alangan ta na ibasol sa kun kay sino nga mga terpulano da kon mga pero ang kapatay nga ini nga mga tao abiyan kag utod hindi niya kabubuton sa Dios. Yes. Iyan isang yawa pamati. Katuyuan niya makita na sa Hebreo 2:14 brother Giselle kasi may arak nga Bible pwede mo na mabasa Hebreo 2:14. Hebreo 2. Pero naman ko tinasakon kagustuhan para sa Dios nga sila mapatay. Hebreo 2 kadto kita sa 14. Ang bagay kag tungod nga ang ining ginatawag niya nga mga anak mga tao nga may lawas kag dugo. Si Jesus mismo nagpakatawo man agod ihalad niya ang iya kagalingon para sa ila kay paagi sa iya kamatayon maperde niya si Satanas
nga amo ang ginhalinan sang kamatayon sang mga tao. Okay, tama. Si Satanas kaya ang may utor siya. O galing, ginapasibangod diya sa tao, no? Kita mo, may Diyos ka mo, kakapatay ka mo, haw. Nga may Diyos ka, nga agahibi ka, nga may Diyos kang kabalatian ka. Doon mo gino? Di ba? Kaya bala mo niyo, dito ko sa ospital, Brother Giselle, mga biyan kagutod, wala sang tao gabasol kay Satanas. Ang ginabasol dito Diyos. Ang Ginoo. Sila nagtutugas ang ilang masakit pero Diyos pa basulo nila. Dito ko sa ICU, dito ko sa may operating room, may nagahibi dito. Diyos ko, anong sala ko nga magaling balatian. Dumayo man ko nga tao. Ay kagula ko nakabati nga nagbasol kay Satanas mo. Di ba? Pero bisan dito nga daw daw hindi ka na sa Ginoo pero siya galiga palapit gyapon sa imo kag nagabulig sa imo nga inang tao makabulig sa imo kinahanglanon. Amen. Di mo nagbala na amo ni bala ang nataw nato nga mga twist sang kaisipan sa mga katawhan nga dapat natin tani pasalamatan ang Ginoo sa tanan nga bagay kay makita naton dira sa sa 1 Thessalonians 5:19 magpasalamat sang tanan nga butang kay ini kabubuton sa Dios. Yes. Kag hindi man niya plano nga matabo ini sa aton pagaling kay kabubuton ni kay agod nga kay ang aton nga kabuhi magtadlong. Kay kung hindi mag-abot sa aton na natawag naton nga mga trials, hindi man kita katangla sa langit kung sila magpanawag sa Dios. Dios ko, anong kakatabo sa akon man. Di ba? Pero kung mag-abot sa aton ang mga trials, no? Ti amo na dira sila dira sa hulubaton nga 16:30 nga nag-abo kinlanan maagyan tama na mapait nga kabuhi ang aton agod ang aton nga ginawi magbag-uman. Di ba? Okay? So thank you Brother Jan sa mga pagpaathag sining aton ginatalakay diri nga mga teksto nanungod sang kalaot sang panahon karon So Brother Jan sa katapusan may tamyahon ka bago kita mag-closing prayer. Okay lang. Okay So salamat gid sa pag-upod niyo diri mga kapagtuon sa aton nga programa diri sa Kamatuoran Pagatunan Ministry Hindi ka makalipat sa pag-share sini kag subong man makit-an nyo kami kaluy-an sa Ginoo twice a week or once a week mga kapagtuon para nga magtayo yon ang aton diri nga pag-updanan. Ang aton na mga abyan dito sa mga parte sa mga Hong Kong. Sa parte sa US, ang atong mga friend dira, mga utod, kamusta ka mo dira? Maghalong-halong lang kita kay pero hindi kita magkalipat sa adlaw nga Sabado simbagi kita, unahon ta gid ang Ginoo. May simbahan priority gid nato ang atong Ginoo sa atong kabuhi, bisan ano sa atong kasako. Hindi gid naton pag baylo ang aton nga inura sa pag-ato sa pagsimba sa Ginoo. Yes. So thank you gid sa pag-upod diri sa aton nga programa diri sa Kamatuoran Pagatunan. Magapangamuyo kita para sa pagtakop sini. May gugmaon nga Dios, salamat kid sa imo nga pag-upod sa amon samtang nagtuon kami sa imong mga pulong. Naga-remind din sa amon Ginoo nga magmaynalungon kami sa amon kabuhi. Kag subong man Ginoo ang ining mensahe nagahatag ini Ginoo sa amon sang pagangop nga lapit ka na lang gid magbalik tungod sang sining luntad nga mga kagamo, luntad nga mga kalaot sa nagkaray-sari nga mga duog diri sa kalibutan. Kabay puligay kami Ginoo nga magmatutom hasta nga ikaw magbalik. Sapuan mo kami Ginoo nga mga butanan. Kamaya si Brother Jan sa sa akon kag sini nga ministry nga Ginoo mahimo namo dinhi. Bisan isa sa isa ka semana o kun kaduwa Ginoo. Puligay kami nga mangin takos sa paghimo sini po ni Brother Jan kag tagay kami sang kaalam. Pakamayo ang among tagsakat manog pamati sini Ginoo. Kag salamat sa imong kayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Thank you, Brother Israel. Thank you, Brother Jan. God bless sa tanan. God bless, Kamatuoran.